suko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y papantayan, Pilipinas po. Alhamdulillah. Oh, muna, tirayan na natin eh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buhay mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, saang dako mga kayo sa mundo. Muli naman pong sumasa atin ang palatuntunang Islam in Action ho mga kaibigan. At dito lamang ho natin napapanood sa Dawa TV. Masya Allah. At siyempre, tayo ho'y pinagpala sa pagkakataong ito mga kaibigan sapagkat kapiling natin ngayon ang ating mga kapatid. Ito nga si Brother Fale, Abdul Hadi, John Obrero. Bismillahirrahmanirrahim. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Masya Allah. At siyempre naman ho mga kaibigan, si Derek Abdul Malik, ang Hilo Karpe kapiling din ho natin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang maulang umaga. Maulang umaga. Para sa atin hong lahat. Ayan. At talaga naman ho tayo ho'y pinagpala at alam mo ninyo dito ho sa ating lugar sa Kislatan, no? Mga kaibigan at mga babayan, napapansin ninyo punong-puno ho ng mga magagandang halaman at naramdam ho ng ating mga halaman ngayon, no? Brother Fale, yung kasiyahan sapagkat pag umuulan, abay siyempre, malaking bagay ito para sa mga halaman. Malaking bagay din para sa GTO kasi hindi na kailangan magdilig eh. At nga pala gusto kong iimbitahin yung ating televiewers, no, na Yes. meron pong darating na napakagandang programa tungkol sa pagpapaganda ng ating bahay, sa pag-maintain ng kalikasan, ang easy gardening. Darating na po ito. Abangan po natin. Yan ho mga kapatid, kaya ang easy gardening ho, malaking tulong ho yan para lalo hong mapaganda ang inyong mga hardin at hindi na kayo mamumblema. Bueno, kasama ang Abdul Malik, ang ganda ng sinimulan. Kaya lang ho inabot sa oras. Yung binanggit ni Brother Fale, na dire mo, brother, hindi sukat akalain nila kasama Abdul Malik. Siya ho naurungan eh. Sapagkat ikaw na nga magsalaysay kapatid, baka nung sinalaysay na ni Brother Fale yung kanyang mga binitawang mga taga, na ikaw ay para bago namang ha? Oo, totoo yan. Kasi, kung ano yung campaign ng mga daiya ngayon sa ating panawagan sa mga Pilipino na huwag tayong manatiling sarado sa isang bagay. Laging huwag tayong parang may tiring na kabayo. Ewan ko walang tawag doon sa may... One track mind. Ganon. Kundi buksan natin ang ating isipan ng pag-aralan. At eksakto yung sinabi mo nung nakaraang linggo sa sinabi ni Dr. Jose Rizal na pagdating sa pananampalataya, lawakan natin ang ating pag-iisip. Hanapin natin ang katotohanan. Kasi kaya nga ini-insist na yung education pagkakalap ng kaalaman. Kung paano ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang katuruan ng Islam ay nagpapaalala sa atin to seek knowledge from cradle up to grave. Ganoon din pala ang ating pambansang bayani na patuloy na nagbigay inspirasyon sa atin na pwede natin panghawakan sa kasalukuyang panahon bilang mga Pilipino. Nabalikan natin ang kasaysayan, which unfortunately talagang masyadong nabusakos Aminin man natin sa hindi, pinatay ang ating pambansang bayani nang dahil lamang sa pananampalataya ngayon. Ngayon, kung tayo ba'y dapat maghinanakit, nasa atin yun. Pero ang sinasabi natin, paano ipinaglaban ni Rizal ang ating bansa? Siya ang kauna-unahang Pilipino nakaisip na gilang gawa natin ang kasaysayan ng ating bansa. Sinulat niya, sulat kamay ang isang libro na matagal ng panahon sinulat ng isang Espanyol para sa bansa natin at tinuwid niya. Itinranslate ko sa wikang Tagalog para malaman ng mga Pilipino. Kung hindi pa huli nyo nabasa ang Sucesos Las Pilipinas, ito ho yun. Sucesos Las Islas Pilipinas, tinranslate ho ito ni Rizal sa Tagalog. Para malaman natin ang ating kasaysayan. At sabi niya, hindi naniniwala si Rizal na ang kasaysayan natin, nung dumating ang mga Espanyol, gaya ng sinasabi nila, saka lang na-civilize ang mga Indio. Saka lang sila naging sibilisado. Hindi. Sabi niya, hindi nyo kilala si Panday Pira. Si Panday Pira, Iron Smith, ibig sabihin, humuhulman na ng bakal ng mga Pilipino. Gumagawa na pala tayo ng kanyon. Kaya mali yung sinabi
sinasabi ng mga Espanyol nung sinauna, dumating sila, naging civilized ang tao. Hindi, civilized na kami. Sabi ni Rizal. Pati yung mga anak ni Panday Pira ay mga magagaling. Saka ang isa sa katunayan, Brad, na talagang civilized na ang ating bayan bago dumating si Magellan, ay katunayan ng ano na doon, pinapatupad na rito, Brad, ang Sharia. Ay yung barangay. Na makita mo, kahit na yung mga sinulat ng Banyaga ang kwento, na ayon sa kanila, na bago dumating si Magellan dito, tayo ay pinamumunuan ni Raja Suleiman. Isang Islamic May government. gobernador na ang Luzon. Nilagyan na lang ang pangalan pala ng Luzon, Lusong. Isang Lusong. Alam mo yung sa Lusong? Yung Bayuhan. Bayuhan. Yung ano na Kaya pala. pinangalan ng Lusong. Kaya nga, brother, nakakainis. Nakakainis. Hindi sumasama loob ko, nainis ako. Nainis ka lang. Sa tuwing maririnig ko na si Magellan daw ang nakadiscover ng Philippines, Mali uyo. how can you discover something that was discovered already? Yes. So many years back. Ano, patunay naman ng Pilipino? Ano ang Na-discover patunay? na hindi pala si Okay, Magellan. dumating si Sharif Macdom dito, kailan? 13th century. 1380. Almost 14th century na yun. Sino ba si Sharif Macdom? Si Sharif Macdom, siya ang unang nagdala ng Islam dito sa Pilipinas. Pangalawa, yung dumating na 10 dato. September na yan dato. Pero sa totoo lang, bago dumating si Sharif Macdom, bago dumating dito yung 10 dato, nauna na si Limahong. Yung silk trade. Yung barter na yan between Filipino and Chinese. Mga inchik ang nauna rito. Exist na pala ang trade. Kaya nga, kiniklaim tuloy ng China na pati Pilipinas sa Kasama. kanila. Dahil sila ang nauna rito, Brad. Yung silk trade na yan, na nung araw walang pera, palitan lang ng kalakal. Palitan lang. Di ba? So, paano mo sasabihin na si Magellan ang nakadiscover sa Pilipinas? Di ba? So, yun ang na dapat panahon na to yung ating mga mambabatas, yung ating mga historian, dapat baguhin natin. Kaya hanggang ngayon, wala tayong sariling wala tayong sariling identity. Yes. Puro yung identity natin, hiram sa banyagang bayan. Hiram to sa mga taong lumilok at sumulat ng ating kwento na masyadong bias. Diba? Gaya ng yung kwento ng mga Kastila tungkol sa Pilipinas. Ay, kwento ito bias Yung galit nila sa mga Moro, yung galit nila sa mga Indio, ayun ang doon nakapaloob. So yun ang dahilan. Kumbaga yung mga negatibo hong nagawa ng ating hong mga ninuno na hindi kaya-aya, aba yun ho ang kanila hong lalong pinakibayo. Samantala yung mga nagawa ng ating mga ninuno na napaganda ho at maging huwaran dapat, ay hindi ko nila itinilahat. Ay tulad na lamang yung kay Dr. Luis Rizal. Hindi ka nila maikwento-kwento. Hindi na isama sa kwento. Ayon sa sinabi mo kapatid, diba? Dapat natin Mayroon maintindihan sa atin na, oo nga no, matagal ho siya sa dapitan. Yun, ngayon lang naman. Bakit hindi ho naikwento? Wala ho ba siya nakahalubing tao? Hindi, sinabi lang, 4 na taon siya raw. Apat na taon. Natutuwa ako dun sa mga, nung nakaraang linggo, Oo. nag-text sa atin yung nag-email yung mga viewers natin. Oo. Ngayon daw pala nila nalaman. Oo. Kung hindi nga pala kinasal ng simbahan, si Rizal, Oo. at nagsama pala yung dalawa, ay naliwalag ng primaryo sa nagbuntis ginawa nila. Oo. Nakiapit pa yung dalawa. Oo. Nagkasala sila ng pakikiapit. Ako bilang Muslim, hindi ako papayag yan. Hindi rin ako mapayag, ang lolo ko yan. Papayag ka ba na yung lolo mo guilty ng premarital sin? Maraming nagtitext na sumang-ayon sila doon sa ating yung nabanggit. Lalo na sa Brother Pali, yung nabanggit na nila na malamang ho mga kaibigan, si Dr. Jose Rizal ay yumakap, litsahin na natin, Oo, yumakap sa panampalatayang Islam. Ho mga kaibigan. At siyempre, sa panampalatayang Si Islam. Dato Usman daw Si Dato Usman. Hindi ho naman pwede ho Si Dato na magsama Usman. sila na hindi kasal. Aba, alam mo naman yun sa Islam ho, hindi ho pinapatagal yan Totoo yan. Oo, hindi mo pinapatagal. Lalo na si Dr. Jose Rizal sa kanyang kalagayan, nandun ho ang suporta ng mga kamusliman. At kaya naman ho na napili sa puso't isipan ni Dr. Jose Rizal ang pananalig sa nag-isang Diyos at higit sa lahat sa pagsunod. Ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, siyempre tayo ho muna, no? Brother Pali, Brother Abdul Malik, ay magpakilala ho muna tayo ng ating mga tagapagtaguyod. At wag ho kayong alis mga kapatid at mga kaibigan. Kami ay magbabalik pagkalipas lamang ho ng ilang sandali para makita ho natin, marinig ho natin ano ang mga mensahe ng ating mga tagapanood. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Kasama ang CBO Pinoy Style Carne Norte. Sarap gisado, nalalanghap, certified, halal, at ng LBC, ang hari ng padala. Okay.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bueno ho mga kaibigan at mga kababayan, ang Islam in Action ho, patuloy nagpapasalamat sa mga nagtataguyod ho ng ating palatuntunan, lalo na ho mga kaibigan sa GTO Landscaping. Lalo na ho sa isang magandang proyekto na matagal hong pinag-isipan at pinaghandaan ng GTO ho na makapaglingkod ho sa ating mga kababayan, ang Easy Gardening ho, mga kaibigan at mga kababayan. At siyempre, gayon din naman sa LBC ho, sa Hari ng Padala, at gayon din sa CDO Carne Norte. Kami ho'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Ha? Ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, Brother Pale. Brad, gusto ko rin palang isa lang si Brother Yusuf Toquero. Yes. Brad, kumusta yung pato na pato? Yung ating malaking pato. Yung malaking pato. Yung mas malaki pa si Kansa. Ano ba yun? Kumusta nga pala yung ostrich natin ostrich, sa yeah. Brad? Tarlac, ha? At Pinakamalaki saka ibo, si Brother Ahmad Biradillo. Peradilla. Peradilla. Natin. Gusto ko rin magpasalamat sa kanya sa mga tulong na ginawa niya sa atin nung tayo na sa Jeddah. Pwede na ho yung ostrich niya, no? Pwede. Tukiro dito sa Kislatan. Brother Yusuf, tingnan mo yung Islam in Action to. Atin itong lugar na to. Napakarami hunda mo rito. Siguro napakaraming damo at baka makatulong yung mo rito, yung alaga mong ibon. At saka makatulong ho yun sa pagtawid ng ilog. Pagbaha, di ba? Hanggang tuhod lang yung Kaya salamatan ho natin ang umpad, sa walang humpay hong paglilingkod, lalo na ho sa gawaing dawa dyan ho sa Jeddah, Saudi Arabia, at sa lahat ng mga dawa center ho at mga Pilipinong nagdadawa dyan. Sa gitnang silangan, mabuhay kayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Saan balik nila isang oras nila sa DWW? Yes, oo nga, dapat may balik. Every Friday, di bale. Brother Muhammad Faris at Brother Jamil Petra Santa. Namimiss na namin yung boses niyo rito. Namimiss na, lalo ho, Ramadan na naman, malapit na. Inshallah ho, makabalik kayo ulit sa ating programa sa Armed Forces Radio. Okay, Brother Fale, mayroon palang nag-text din sa atin. Ang ganda ro nung nung binanggit mo yung ni Misahay ni B9. Yung Vice President po natin. Abay, siya na mismo nananawagan. Tulungan natin. Ito yung kampanya para sa New 7 Wonders of Nature. At kabilang ho dyan na napakagandang underground river sa Palawan. So, ito kasi ang deadline kasi nito, i-announce ang mananalo sa November 11, 2011. Kailangan samantalahin pa naman. Samantalahin. At ang kaganda nito, kasi nakakapag-unlimited naman tayo ngayon. Nate-text natin ng kung sino-sino, pati chismis na text natin. Ito, text as you want. Walang problema. Unlimited pala eh. Unlimited. Mag-text tayo na mag-text. Tagi-100 bawat Pilipino. Para may lagay na natin. Paano ba? Babanggit mo ulit kapatid, paano ba ang pagpadala ng buto natin yan? Tugot, Globe, Smart, o Sun subscribers man kayo, i-text lang huli nyo, PPUR, yan, nasa screen huli nyo. PPUR 15, number 15 kasi yung slot ng Palawan eh. At i-send huli nyo sa 2861. Okay? PPUR space 15 at i-send ho sa 2861 at inshallah makasama ang Pilipinas sa isa sa mga pupuntahan ng ating mga kababayan. Okay, siguro bro, gusto kong ipaliwanag sa ating mga tagapanood. Ano ba ang kabuluhan nito? Kasi po kapag ang underground river sa Palawan ay nanalo sa one of the 7 wonders of nature, ito po ay makakatulong sa turismo. Alam niyo naman, ang turismo ay isa sa nagko-contribute sa ating mga dollar earnings. So kapag ang mga kapatid natin sa ibang dako ng daigdig ay mawiling pumunta rito, yan po ay nag-generate ng dollar income para sa ating bansa. So siguro, sa ating lahat ng mga Pilipino, pati mga kaibigan natin, sabihin natin, bumoto sila rito. Sa sinabing address ni Brother Abdul Malik Carpio, nang sa gano'n ay maging kahit pampito man lang ang underground river. Yung araw, yung Mayon Volcano, 7 wonders of the world yan. Yung Mayon Volcano, di ba? Ito hagdan pala eh. Yung Banawi Rice Terrace. Tulad na nabanggit natin sa Abdul Malik Brother Pale, ay kung ang mga foreigner nga ho, mga kapatid at mga kaibigan, hindi ko nagpapahuli. Sila din ho mismo ay bumuboto at nais nilang manalo ang underground river na yan. Ito siyempre ho tayo. Mismo. Yun ang mga pang ilang number ba yung Kislatan Adventure Park? Wala pa. Sa susunod pa yan. Kasi napakaganda ng Pilipinas. Ito na lamang. Nakikita mo rin nyo ang lugar na ito. Ito isa lamang sa mga pambihira. Hindi ba chroma yan? Hindi. Si Dr. Rizal, nalakbay niya ang mundo eh. Nalakbay. Ngunit lagi niyang namimiss ang kanyang bayan. Kapag nakapunta siya sa isang coastline sa
sa Suez Canal. Naalala niya ang coastline sa Dapitan, naalala niya ang Pilipinas palagi. Lagi niya kinukumpara. Ngunit sabi niya, mas mahal ko pa rin ang aking bayan. Alam mo bakit, Brad? Lalo sa panahon na yun, maganda paalala yan. Alam mo bakit? Ngayon, yung sinasabi nilang dayuhan sa sariling bayan. Yes. Alam mo, ang mga Pilipino ay pag nagkapera, ang gusto pumunta sa Hong Kong. Ang gusto pumunta sa Lorongela. Alala mo ba? Diba? Ha? Pero nakakatamang isipin, na tanungin mo, nakarating ka na ba sa Banawe Rice Terraces? Hindi pa. Diba? Nakarating ka na ba sa Palawan Underground Underground River, River? Hindi pa. Nakarating ka na ba sa Kislatan Adventure Park. So dapat tayo mga Pilipino, isipin natin, bago ako pumunta ng Hong Kong, bago ako pumunta sa night show sa Singapore, puntahan ko muna yung Boracay, yung Palawan Underground River, yung Banawe Rice Biak na ba to? Tama. Tulungan muna natin yung local na turismo bago ka mag-turista sa ibang bayan ng Abdul Malik. Yes. Okay, balikan natin na kasama Abdul Malik. At yun yung nabanggit ni Dr. Khaled. Yung maraming nagtitiks eh. Sila din ho naman ay nagulat dun sa ibinigay ng mensahe nga. Na yun ho pala ang panawagan ni Dr. Rizal. Na dapat maging bukas ang lahat ng ating mga kababayan. Lalo na pagdating sa pananampalataya. Well, sa ngayon lamang ho, iba't ibang mga school ngayon, pinag-aralan ang mga usapin sa pangrelihiyon. Ngayon, yung ating panawagan sa ating mga kababayan, pagdating mo sa Islam na panampalataya ng mga pag-usapan, napakalaking bagay ho, na mga brother Muslim natin, mga ulama, mga ustad ho natin, ang magpapaluhan ng pipilitan. Pero kung tutusin, kung Islamic ko lang pag-uusapan, babalikan natin ang buhay ni Rizal. Islamic. Aba, siyempre. Hindi, ang panawagan ni Rizal ay hindi lamang para sabihin, kundi isa buhay. Ang ginawa ni Rizal, ano ang unang ginawa ni Rizal nung pumunta siya sa Dapitan? Alam mo ang unang ginawa niya? Inintroduce niya ang sports. Fencing, chess. Inintroduce niya kasi ang sabi niya, mas magandang dalhin niyo dito ang inyong paglilibangan kaysa kayo nagsusugal, sabong, kung ano tinuro ng Kastila sa atin noon. Islamic yun. Ito yan. Nakalagay yung sa sulat niya. Kaysa mapunta kayo sa pagsusugal. Dalhin niyo dito sa mga mas magandang bagay. Ang dami niya mga activities na ginawa. Ha? At may pagkakataon na sisimpong pa nga siya tungkol sa reliyon. Kaya nagagalit ang mga ano. Kasi sabi noon, Espanya, padadala ka namin sa Dapitan, tumira ka sa, huwag ka mang problema, may titirahan ang kumbento. Seminaryo. Sabi ni Rizal, ayoko dyan. Hindi niyo ako kayang influensyahan. Ha? Gumawa siya ng kubol. Nanalo siya sa loterya. Ito pa yun. Bumili siya ng lupa, gumawa siya ng kubol. So yung kubol na para sa lahat yan. Para sa lahat. Yung usaping kubol pala, parang panalubisan, andyan na yan. Andyan na yan. Ay, may pala panahon ni Halusos ito. Ay, hindi. Yung ginawa niya klinika yan. Andyan siya dinayo. At yung kanyang kinikita, yung nagpapagawa niya, pinailaw niya yung ano. Kasi yung ilaw ng araw, yung alcohol nalagyan ng alcohol, yung ilaw. Para masinagan, nailawan ang daan. Yan ang ginawa ni Rizal, yung contribution niya. Sinong Pilipino ngayon ang may ganyan? Ako, Biskong Packet. Ako'y naiiyak. Wala yata. Ako'y naiiyak. Basta sasabihin natin idol natin si Rizal. Kaya nga, Maring hanggang doon na lamang sa paghanga sa kanyang husay at galing. Pero yung pamarisan siya at tularan, kasi kung isa pinakakayahan ng maraming mga Pilipino mga kaibigan, kung kakayahan na mapag-usapan ay taglay ito ang mga kapito ba? Yung mga gawang kabayanihan ni Dr. Oscar kayo, kabutihan, yung po yung pinakita niya sa atin. Naalala lang natin yung darating ng alin, sa kanyang pangkaya, Rizal Day, ito lang natin naalala Pero yung dapat natin isabuhay ito, maging parte ng buhay natin. Diba? Napakarami. Sa ngayon, bro, nakakalungkot kung titingnan natin yung mga sanhi ng pamahalaan nito. Na dapat ito ay siya ang gumagawa ng lahat ng bagay. Yan ang nga lang itinuro ni Sergio na dapat yung mga Pilipino ay mula. Dapat tayo ay mula. Dapat tayo ay maghanap ng katalinuhan. Maghanap tayo ng ano bang nararapat para sa ating sarili. Pinira na ang ganyan kasi pag-iisip na yun. Dahil ang mga tao ngayon ay busy sa kanya-kanyang pagpapayaman sa sarili, pagpapagaling sa sarili. Diba? Yung para sa bayan, parang nakalimutan na. hindi naman nakalimutan. Parang dito ka muna. Sinantabi na lang. Sinantabi. Saka na lang. Tama. Parang ganun. Saka dyan ka muna. Magpapayaman muna. Tulad na lamang ho ito. Ito hong panawagan ni Vice President Binay. Aba, ayun ho para sa sambayanan. Para sa kapakanan ng ating bansa. Baka mamaya, yung ating mga kababayan dyan hindi pa magawang-gawang bumuto. Para ho naman tayo ho'y mananalo at mapili yung ating
napakagandang lugar na yan. Ngayon, wala silang lusot, no? Mm. Isingit ko lang. Wala Oo. silang lusot. Oo. Abay, meron namang internet. Pwede rin kayong bumoto through internet. I-type lang internet. huli- Paano naman yan? Paano naman i-type yan? lang huli nyo yung Palawan Underground River, lalabas na ho doon yung link kung saan kayo pwede bumoto. Yan. Ayan. Dami, wala tayong lusot. So kahit sa internet, ay magawa ho niyong bumuto ho mga kaibigan. Ngayon, bago ho kayo magkakabutuhan ho riyan, napakasarap din hong kape. At yung merinda sa aming harapan, ho. Aba, ay tayo ho muna ay magpakilala ho ng ating mga tagapagtaguyod at kami ho mga kapatid at mga kaibigan ay magbabalik pagkalipas lamang ho ng ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Kasama ang CDO Pinoy Style Carne Norte. Sarap gisado, nalalanghap, certified, halal, at ng LBC, ang hari ng padala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa lahat ng ating mga kababayan nanonood sa banda man kayo sa bansang Pilipinas, diyan din sa buong mundo, mabuhay kayong lahat. Naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ni Allah ay suma sa ating lahat. At muli naman po suma sa atin ang palatuntunan ng Islam in Action ho mga kaibigan. Dito lamang ho sa Dawa TV. Aba, siyempre, patuloy pa rin ang pasalamat ng Islam in Action sa GTO Landscaping ho at din naman sa Hari ng Padalang LBC at siyempre ang CDO Carne Norte ho, mga kapatid at mga kaibigan, halal na halal at napakasarap ho. Saka kay Mayor Abdullah. Aba, siyempre, kay Mayor Abdullah, nagpasalamat din ho. Sa mga biyaya at patuloy ho na nalangin ang lahat ng pinagkalooban at nag-antay pa rin ng pagkalooban na naway ang biyaya ay tuloy-tuloy. Hindi umabot sa akin, Brad. Hindi ko umabot. Nahuli. So inshallah ho yaabot. Okay. At basahin ko muna itong mensahe dito. May magandang mensahe rito eh. Sabi ho rito. Sabi niya ito. Good PM po. Magandang hapon naman, umaga o sa inyo lahat. Sabihin na dito, tama po yung binanggit nyo noong nakaraan. Dapat po lahat ng relihiyon sa buong mundo, ang kanilang mga pinuno ay manawagan na magkaroon ng makatotohanang nais kamtin ang kapayapaan sa bawat isa. Kaya dapat malaman ng bawat grupo ang panampalataya katulad ng panawagan nyo. Tama nga naman. Hindi tayo nanawagan nun. Si Oo. Dr. Rizal ang nanawagan nun. Kaya nga, tulad ng panawagan ni Dr. Rizal at muli sinariwa ho ni Brother Khalid na yun ho ang dapat nating gawin ho mga kapatid at mga kaibigan. Ito pa, may tips pa. May minsay pa rito. Salam, brother. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Masya Allah. Ang gwapo nyo ngayon. Wow. Salamat po sa makeup artist namin. Maraming salamat po sa makeup artist natin. Ang gwapo nyo ngayon. Bagay na bagay ang mga suot nyo. Allahu Akbar. Pagpalain kayo ni Allah, mga kapatid. Alhamdulillah. Allahu khair, mga kapatid. At sa inyong patuloy na pagsuporta. Ito pa, mayroon pa dito. Bigyan ba natin ang dito? Salam, kapatid. Waalaikumsalam. Kung mayroon mang hindi naniwala na si Jose Rizal ay yumakap sa Islam, ang mahalaga, kahit ako man, bilang isang Muslim, ako'y naniwala ayon sa mga pahayag nyo at ayon sa paniniwalang pinanghawakan niya na tiyak sigurado na si Rizal ay yumakap sa Islam, kaya ganun na lamang ang kanyang panindigan at ganun lamang ang pagkamuhi ng mga kasila sa kanya. Sukran, wasan. Lupit naman ng mga text ng ating mga mensahe. Okay. At babalik tayo doon sa ating nabanggit kasamang Abdul Malik kanina. Opo. Paano nga ba pala? Paano nga magbumuto yung ating mga kababayan para manalo ang Balik natin ulit sa screen, no? Aha. Nandiyan kasi, hindi ko marunong gumamit niyan. Sa computer, Nasa screen ayan, mo, PPUR space 15 to 861 yata itetext, no? So, makikita ho ninyo. So, balik tayo dun sa buhay ni Dr. Rizal, kung paano dapat natin siyang tularan bilang Pilipino. Kasi special episode natin to para kay Lolo Pepe. At ipakita natin na may mga impluensya ang Muslim mula sa kasaysayan na kanyang na-research, nalaman, hanggang sa pinaka-uling pagkakataon na nakita niya ang Islam. So, malamang ito yung nag-reflect sa kanyang buhay. Kasi, the only reason kung bakit binitay si Rizal, wala namang
maging ang isang Espanyol, may lahing Espanyol, na abogado niya, si Teniente Luis Tabiel de Andrade, ha? Ay magdamag siyang sinamahan at very sympathize talaga sa kanya na wala talagang kasalanan si Rizal. Walang maliwanag na katibayan na siya yung namuno sa himagsikan. Actually, may sinulat na nasulat si Rizal para ipadala kay Lolo Moni. Kay Lolo Andres Bonifacio. Sabi niya, huwag niyong gagawin yan. Hindi yan ang tamang strategy. Kasi ang sabi nila, si Pio Valenzuela, pinapunta sa Dapitan, na-intercept ng spy, ng intelligence, ng Espanyol, si Pio Valenzuela pinadala talaga ng Katipunan para sabihin kay Dr. Rizal na ito ang plano ng Katipunan. Maglulunsad kami ng himagsikan laban sa gobyerno ng Espanya at ikaw ang aming inspirasyon dahil ikaw kilala sa buong mundo. Kilala ka ng bansa at malaki ang respeto sa iyo ng tao. Kaya pwede bang makuha ang basbas mo? Sabi ni Rizal, sabi ni Rizal, ito, huwag niyong gagawin yan. Para makakuha kayo ng suporta ng mga mayayaman, ay gagamitin niyo ako laban sa gobyerno. Sa tingin niyo, susuportahan kayo? Huwag niyong gagawin yan. So, hindi natupad. Ngunit hindi ko sinunod ang Katipunan. Ang ilan sa mga matitigas ang ulo, may isang sinubukan silang milyonaryong Pilipino, tinanggihan niya sila. Nagkatotoo yung sinabi ni Rizal. Ngunit, bago yon, alam na ni Rizal ang magiging repercussion. Sumulat si Rizal. Sulatan niya, ngunit, hinold ito ng Katipunan. Hinold ito ng gobyernong Espanyol at hindi pinadala. That is an evidence, proof that Rizal did not support any uprising against Spain, Spanish government. Kasi makikita mo, Brad, yung pagkatao ni si Rizal, isa siyang mapayapang tao. Totoo yan. Hindi siya masyadong hindi siya rebelde. Yung pagkatao niya, hindi siya ayaw niya sa gulo, gusto niya yung laging mapayapang pag-uusap. So, palagay ko wala talagang sapat na katibayan ang mga Kastila na siya talaga ang pinuno ng himagsikan. Pero yung unang-unang kaso sa kanya, alam sa totoo lang, mapapatawad daw siya ng Espanya. Mapapatawad siya ng mga Paraino. Provided, mag-retract lang Nag-retract siya. Yun lang. So, Hindi kung ginawa makapit, ni Rizal. Nandiyan sa relihiyon. Dahil sa relihiyon, hindi politika eh. Kaya nung nasa Dapitan lang siya at kinabukasan sinintensya na nga siya, tinanggap ni Rizal. Sabi niya, Adan ko doon. Pambihira lang. Sabi Rizal, nung isasakay siya sa military wagon, yun yung kostumbre na dadalhin sa bagong bayan, bagong pitayan. Sabi ni Rizal, ayoko, lalakarin ko. Nilakad niya mula doon sa papuntang bagong bayan, sa Intramuro, sa Telda. Nilakad niya minaslan niya yung paligid. Nakita niya yung Ateneo sa pagdadali. Yan ba ang Ateneo? Opo, sabi niya, si senyor. Pag-aaral ako dyan. Yan mga binanggit ng Rizal. At nagtataka yung Espanyol na doktor. Sabi niya, parang wala man lang bahid ng pag-aalala itong pagbibitay na to. Pinusuhan pa si Rizal. At normal ang kurso ni Rizal. Kasi tanggap ni Rizal. Sabi niya, Kasi naniniwala siya, Brad, sa kadar. naniniwala siya sa kadar. Naniniwala siya, kadar. At naniniwala siya na may araw ng paghuhukom. May araw ng paghuhukom. Ang paghuhusga, ay tanging na alam mo, hilusgahan niyo ako dito, may kabilang buhay. Kaya dapat natin makita yung mga huling salita ni Rizal. Siya ay nagpaalam puro sa pagmamahal pa rin sa bayan. Adios, patria adorada, rehiyon del sol querida, perla del mar, nuestro perdido Eden. Anong ibig sabihin? Adios, paalam, minamahal kong bayan. Perla del mar del Oriente, perlas ng dagat silangan. Nuestro perdido Eden. Paraiso. Malaon ng paraiso para sa aking mga kababayan. Isa lang naintindihan ko, Brad. Isa lang ba? Kirida. So, yun po. Dahil pala, doon natin makita na si Dr. Rizal, maging sa ganun hong pagkakataon, yun ang katangian ng isang manampalatayang Muslim. Ganun eh. Na naging panatag, naging handa, walang pag-aalala sapagkat nandun sa puso ng paniniwala kung ito na nga ang itinadhana sa akin, kung ito na nga ang oras sa sandali na ako'y babawian ng buhay, walang sinumang pwedeng kumigil, walang pwedeng humarang nito kung ito ang ipagkaloob sa akin. At sa kahilarap niya, pakiusap niya, pwede bang habang babarilin niyo ako, wag sa ulo? Wag sa ulo. Islamic din yan. Pwede bang sa dibdib? At pwede ba nakaharap ako? Hindi pumayag ang mga kasi yun daw ang batas eh. They are just following order. Ang batas kasi, sa pagkalikod siya. Para ipakita na traidor si Rizal. Para pakita traidor si Rizal, tinalikuran. Hindi.
Talagang pasaway si Lolo Pepe. Kaya nung pinutok, Ramdam na niya, kumbaga, naipuputok na. yung fire, yung aputin. Ha? Aputin. Yung aputin, humarap siya. Hindi totoo yung balitang kay Huling siya nagpaalam. Sabi, Huling, paalam. Sino ba si Huling? Hindi, wala yun. Ang sinabi ni Dr. Rizal, nung humarap siya, consumatum est. It is done. Ayan ang sinabi ni Rizal. It is done. May kadugtong pa yan, Bram. Radar. Adar. Binulong. Hindi na narinig. Binulong na lang ni Rizal yun. Saka, may tinuturo pa daw si Rizal eh. May namatay tinuturo daw. Eh, baka nagsasarada. Hindi, nagsasahada yan. Dahil sa katuruan ng Islam, abay, siyempre. At pinakamainam mo yung bago ka malagutan ng hininga. Kung nandun pa yung ulirat mo, ay mababanggit mo ang kalimatul syahada. Yung panunumpa at pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at pagtanggap na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay puling sugo at propeta na. Kaya siguro sabi nila may tinuturo. May tinuturo. Nagsasahada yan. Eh, sinasabi kasi nila, tinuturo daw yung kasi nasabi na niya sa kanyang kapatid, there is something in the lamp. Kaya kinuha yung lamp, ay nakalagay doon yung tula niya, ang Diyos at pinadurada. Meron pa daw isa, yun daw yung tinuturo ni Rizal, yung nasa kanyang sapatos. May isa pa siyang ginawang tula na nasa sapatos. Ngunit nakalimutan, parang dahil sa sobrang emosyon ng kanyang mga kapatid at kamag-anak, nakalimutan, naalala na nila nung huhukayin na lang ulit yung bangkay, yung HP na, ilagay sa oil, para lagay sa luneta. Ngunit naglaho na kasama ng kanyang sapatos at yung mga damit, wala na rin yung tula na yun. Hindi natin alam, walang nakakalam kung ano nga ang laman ng tula na yun. Hindi natin alam kung yun ang tinuturo ng Rizal. Pero imposible man nagtuturo ng pataas sapatos ang tinuturo. Tama. Okay, so saan nakalibig si Jose Rizal? Ngayon, ibinalik siya sa kanyang nanay. Binalik siya sa kanyang nanay sa Calamba, nung tinabi siya. Pero nung mga 1911, nung inexium ang kanyang 1911, yes, inexium ang kanyang Yung katawan niya, nilagay siya sa urn. Doon yung kanyang bungo. At may larawan pa nga nakasama niya si Doña Sepa, na hinalik ang Panginoon ko niya Sepa yung bungo ng kanyang anak na mga pinamamahal na Rizal. Doon pa rin, malaki pa na ng ulo. Parang alien pa rin. Nagtatawanan kasi siya ng mga kalaro niya eh. Kaya di ba may kasabihan tayo, pag nakakita tayo ng batang malaking ulo, pakalino yan. Kasi ginagwala kay Rizal yun. Pag pala nakita, ang lapad naman ng noon ng anak mo, ang laki ng ulo. Parang si Saki. Anak nung cinematographer, ang laki ulo. Ay, matalino ng bata yan. Ganun si Rizal. Pinagtatawanan siya ng mga kalaro, niloloko. Alien! Binubuli siya. Pero sabi nila, sige, pagtawanan niyo ako. Pero balang araw, makita niyo, bawat kanto, may monumento ko. Ayun ang dahilan kung bakit ginawang propeta si Rizal, naging Diyos na, anak na ng Diyos. Naku, hindi yung sinabi ni Rizal, huwag tayong maniwala doon. Yun ho, mga kapatid at mga kaibigan, ang ilan pa ho mga mahalagang minsan kaalaman ho na inyo hong napakinggan. Siyempre, ito sa pangalawang bahagi ng ating hong pagtalakay sa napagandang buhay kasaysayan ho ni Dr. Jose Rizal. Ayan ho, alam mo, may nag-text pa sa atin eh. Ang sabi ka doon, ang pangalan doon sa Muslim ni Dr. Jose Rizal ay Abdul Aziz. Okay, Brother Vales, yung mensahe sa ating mga kababayan. Okay, assalamualaikum. Maganda at mapagpalayang araw sa inyo lahat. Ang PE ko may binubulong. Sabi, sana si Andres Bonifacio hindi daw ay pag-usapan. Lolo Andres. Lolo Andres naman. Bagal dumalik. At samahan ho ninyo kami sa paglalagay ng katotohanan. Ang paghahanap ng katotohanan walang hanggan. Kung pagka-Pilipino ang pag-uusapan, mababalikan natin yan. Ang ating kasaysayan, inshallah, samahan ho ninyo Islam in Action. Babalik tayo sa kasaysayan patungo sa katotohanan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang araw, gabi, umaga, tanghali sa inyo na nanonood sa Dawa TV. Mashallah. Jakalahu khair kasama Abdul Malik, Brother Vale at ang Islam in Action ho, mga kaibigan. Patuloy ho nagpapasalamat sa walang humpay na iyong pagtangkilik ng ating hong palatuntunan. At tayo dumadalangin kay Allah na nawa ipagkaloob sa atin ang pinakamahusay sa mundong ito at higit sa lahat sa kabilang buhay. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.